Ito ang loob ng bagong Tamaraw, Toyota Tamaraw. Okay din yung infotainment system niya. Good day mga kaibigan. I-review natin itong Toyota Tamaraw automatic transmission. At i-compare din natin siya sa manual transmission na Tamaraw. Bali, ang color option mo sa automatic transmission is itong black color na ang unang tingin mo sa kanya ay parang Jeep Wrangler o kaya Hammer sa harap. Ito yung kanyang side profile. At ito yung silver metallic naman mga kaibigan. Para sa akin, kung akong bibili ng Tamaraw ay itong silver color ang pipiliin ko. Ito naman yung white color, super white 2. At maganda rin ito mga kaibigan sa personal. Bali ito yung manual transmission niya na drop side. Bali sa front fascia or sa harap nitong automatic transmission ay meron tayong projector headlight na LED. Meron siyang turn signal na bulb type at meron siyang nakalagay na Toyota sa harap. Meron din siyang daytime running light sa may bandang headlight niya mga kaibigan. Yan. So para sa akin, napakaganda ng pagka-design ng Toyota dito sa harap ng Tamaraw. Kumbaga, kaya pala lahat ng mga car enthusiast na may pera ay talagang nagsibilihan ng sasakyan na to para i-customize nila. Sa personal kasi mga kaibigan ay napaka-forma niya, napakaganda ng tignan. Yung bumper pa lang niya ay sa unang tingin mo ay akala mo solid metal, solid na bakal, pero plastic. Ang ganda ng pagka-design ng Toyota. Ito naman mga kaibigan yung sa manual transmission niya. So halogen type yung kanyang headlight at wala siyang DRL. At yung Toyota na naka-spell out ay nasa matte black na plastic lang. So pero sa turn signal ay pareho sila. Yan po yung sa automatic transmission. Mas maporma para sa akin yung dating ng harap ng automatic transmission. Okay, sa side profile naman nito mga kaibigan ay simple lang pero okay ang pagka-design. Maganda ang pagka-design nitong nilagay nilang Hilux Tamaraw sa may pintuan. Ang door opener pa rin ito mga kaibigan ay nasa side nung pintuan. Kaya pag hindi mo kabisado ay maninibago ka hanapin mo. Drop side yung sa cargo bed niya. At maganda at very utilitarian. Para sa akin, kaya maraming may gusto ng gawang Toyota kasi alam ng Toyota yung gusto ng mga tao. Magandang pagkagawa, refined, pati yung materials na ginagamit nila sa mga sasakyan nila ay napakaganda. At kahit nilalagyan nila ng forma ay hindi nako-compromise yung purpose ng sasakyan. Kagaya nito, pang trabaho, pang utility, o kaya pang workhorse na tawag. Pero yung durability and refinement ay nandun pa rin, hindi ko na-compromise ng Toyota. Yun yung para sa akin ay kaya Toyota lover ako kasi durability, dependability, and reliability ay laging nandyan kahit nilalagyan nila ng forma or aesthetics ang kanilang mga sasakyan. Bali, ang difference ng automatic sa manual transmission sa bandang bed is itong sa cover nitong underpart niya sa may chassis tsaka sa mga parts niya sa likod. Yung manual transmission ay ganyan, naka-expose. Kitang-kita yung mga parts niya sa baba. Pero sa automatic transmission mga kaibigan ay ito, meron siyang cover. Mas maganda. At sa cargo bed ay parehong-pareho sila. Bali, drop side ito mga kaibigan. Ang wala sa
manual transmission is itong step board sa likod. Sa automatic lang meron yan. Pero sa material, pati sa pagkagawa ay parehong-pareho lang yung cargo bed ng automatic sa manual. Maganda rin itong nilagay ng Toyota na option na apakan sa may side ng cargo. Sa gulong naman mga kaibigan, sa automatic transmission ay ganito ang design ng mags niya. May hawig siya sa mags ng GRS na Toyota. Bali 16 inch ang size nito, mags and wheels. At sa manual transmission ay steel rim na 15 inches ang size. Pero customizable siya. Pwede siyang palitan ng ganito na napakaganda. Size 17 ito mga kaibigan na mags. At sa halagang 230,000 pesos ay meron ka ng magandang option na mags and wheels. Ganito ang itsura ng isang Tamaraw kapag naka mags and wheels siya. So napakaganda, maporma mga kaibigan. Sa chassis at sa pangilalim nito mga kaibigan ay siyempre napaka-dependable at durable. Bali ginamit dito ng Toyota yung para sa sasakyan nilang pang utility. At yung durability at dependability ay nandyan mga kaibigan na maaasahan mo. At siguradong matibay ito mga kaibigan. Yun yung tatak ng isang Toyota na kapag gumawa sila naman ganito ay talagang maasahan mo na sulit magagamit mo sa pangmatagalan at hindi ka magkakaproblema. Ang spare tire pala nito mga kaibigan ay steel rim. Kahit yung sa automatic transmission ay steel rim. Yan yung sa bedliner niya. Yan yung sinasabi ko na wala sa manual transmission, yung step board. At yung drop side or yung cargo bed niya ay parehong-pareho. Magkakaiba lang sila ng pintura. Siyempre kung sa manual transmission ay color white lang po ang option natin. At sa automatic ay pwede kang mag-option nung silver at nung black color. Okay, ito yung loob ng manual transmission. So, pati yung windows niya ay manual. Sa interior niya ay ganito. Walang gaanong design. Pero okay na rin siya sa utility vehicle na ganito. Siya nga ay yung pinakamagandang utility vehicle na nakita ko na loob ng cabin. Kumbaga, yung plastic materials niya ay durable at refined ang pagkagawa. Ito yung meter cluster niya. Meron siyang nakalagay na Toyota Hilux. At meron siyang dalawang speaker mga kaibigan. Maganda rin ang pagka-design nitong aircon vents niya. Yan yung lagayan ng mga tools at jacks. At ito yung ilalim ng upuan. 5-speed manual transmission ito mga kaibigan. Yung option natin sa manual transmission ng Tamaraw. Ito naman yung sa loob ng automatic transmission mga kaibigan. Meron siyang lining ng orange, so maganda ang dating. At powered ang kanyang windows at meron din siyang adjustment sa kanyang side mirrors. Ito ang loob ng bagong Tamaraw. Toyota Tamaraw. Okay din yung infotainment system niya. Manual yung center view mirror. Walang ilaw yung maganda yung aircon vents niya. Ito yung aircon vents. Ayan, may 12 volts agad sa aircon, manual. At meron siyang automatic mga kaibigan. May automatic at may manual transmission. Ayan yung instrument cluster niya. Steering wheel. At meron siyang naka-power window siya at yung side mirror niya ay retractable. Tsaka ano na. May ano power side view mirrors na rin siya.
bulb type ang kanyang room light. At yung steering wheel niya ay parang yung sa Toyota Hilux na J. Ito yung infotainment system niya na isa ito sa difference nila ng manual transmission na variant, mga kaibigan. Touchscreen, at ito naman yung sa manual transmission, yung ordinary na Toyota na infotainment. Manual or dial type ang kanilang aircon vents. At itong automatic transmission ay meron siyang airbag sa passenger. So isa pa sa difference nila is itong center console or center armrest. At ang automatic transmission nito, mga kaibigan, ay 6-speed automatic. At yung sa handbrake nila, mga kaibigan, ay parehong pull lever type at pareho sila na material. Sa observation ko, mga kaibigan, ay ginaya sa FJ Cruiser ng Toyota itong design nitong harap niya at sa bandang hood. Okay, tignan naman natin yung makina nito, mga kaibigan. Ang makina ng Toyota Tamaraw is 2.4 liter turbo diesel with 150 PS. Sa automatic transmission, mga kaibigan, ay meron siyang 400 Newton meters at sa manual transmission ay 343 Newton meters. So, mas malakas sa torque ang automatic transmission. Isa din yun sa pagkakaiba ng manual transmission at automatic transmission, mga kaibigan. Sa presyo naman, mga kaibigan, yung drop side na manual transmission ay 937,000 pesos. Yung aluminum cargo van na manual transmission is 1,041,000 pesos. At yung utility van na FX na manual transmission ay 1,142,000 pesos. At yung GL na drop side na automatic transmission, mga kaibigan, ay nagkakahalaga ng 1,075,000 pesos. Okay? So, yan po ang review natin sa bagong sasakyan ng Toyota, itong Tamaraw. At yung simpleng comparison natin sa automatic transmission at manual transmission. Para sa akin, kahit alin sa apat na options ang pipiliin mo ay value for money, mga kaibigan. Napakaganda din tong sasakyan na to. Depende na lang sa anong pangangailangan mo at saan mo siya gagamitin. Okay? Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. And hopefully, nagustuhan nyo itong simpleng video natin sa Toyota Tamaraw. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.